Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa panibago na namang kwento na ating pagsasaluhan ngayong araw. Happy weekend nga pala sa inyo na mga nagkikinig ngayon. So Sabado po ang upload nitong video na to. Sana ay may time pa rin kayo para makapanood. Kung hindi nyo naman to napanood ng Sabado, okay lang, kahit linggo na, 'di ba? Kapag busy naman tayo, okay lang 'yun, ayos lang 'yun. Ang importante bumalik ka pa rin. Ang importante andito ka pa rin, 'di ba? Nakikinig pa rin, nag-aabang pa rin. Maraming maraming salamat sa'yo. At sa mga new subscribers natin, hello po. Thank you so much for dropping by and syempre, thank you so much sa pag-click ng notification bell para lagi ka ring updated sa bawat video na ating ia-upload. Nako, hello nga pala kay Angel Joy sa puso. Nasa puso. Sa maraming salamat. Erica De Los Reyes, maraming salamat po. Ayon sa'yo. And syempre, maraming salamat din kay Alex Silapan. Thank you so much sa Silapan family. Nancy Asperas, hello sa'yo. Ayan, maraming salamat sa pakikinig. Jessa Tamayo, OFW from Hong Kong. And syempre, maraming salamat din sa lahat ng mga nag-aabang ng ating letter, ng ating sariling storya. Hello po. Hi, Josevina! Nako, si Josevina lagi talaga itong nasa-shoutout. Kasi tawagin ba naman akong maganda araw-araw? Charot lang, joke lang. Joke lang yan, Josevina ha. Kasi nababasa ko lang talaga yung comment mo. Rinbot, maraming salamat. Always watching. Hindi nga lang daw masipag mag-comment. Ayos lang yon. Ang importante, nakikinig ka, nanonood ka. Lumuntad, Belinda, thank you so much sa iyong pakikinig. Sweetie May Patubay, maraming salamat. Rose Kalang, ayun, Merchi Vlog, Bukalig, maraming salamat po sa inyo. And hello din sa mga nakikinig sa atin, si Josephine Sales, maraming salamat sa mga naglalaba, nagpapaantok, o di kaya naman ay nagpapagising. Iba-iba na kasi yung natin dito. Yung iba sabi pampagising daw yung boses ko. Yung iba naman sabi pampaantok. Hindi ko na alam. Jusel Gacho, maraming salamat sa'yo. Ayun, Rose Tamayo, hello daw kay Riza Conservado. Maraming salamat sa pakikinig. Pakisabi po na miss ko na siya. Sana pansinin na niya ako. Oh, pansinin mo na, Riza. Emma Fernando, hello po. Maraming salamat. Maraming thank you din kay Isabel Besorio. Salamat din kay Sally Buma and sa lahat ng mga nakikinig sa atin over there at Qatar, Saudi Arabia. Maraming salamat. Sa mga taga Dubai, thank you so much, Hasabi Sofia. Ayon, Jazzo Channel, God bless you too. Hello daw sa mga taga Unidos, Nabas, Aklan, Province daw, Nina Jonard Castro. Ayon, ginagawa ko pong pampatulog ang mga kwento mo, di ba? Sabi ko sa'yo, ginagawang pampatulog ng iba. Yung iba naman, ginagawang pampagising. Hindi ko na alam eh. Para na tayong kape nito. Yung iba nakakatulog kapag umiinom ng kape. Yung iba naman nagigising kapag umiinom ng kape. Ano ba yun? Hello po sa inyong pakikinig. Jeneline Mendez, Marilo Sabalie from Saudi Arabia. Ayan na YouTube user. Ayun. Yun kasi yung pangalan niya eh. Wala kasing nga name. Hello po kay Ricky Boy. Maraming salamat. Ayan, Nixie Keha. Thank you so much sa iyong pakikinig. Maribel Figuracion. Maraming salamat. Ayan, hello daw kay Che. Maraming salamat, Che. Colasio Amping Pod. Maraming thank you. Trisha Yearwood. Yan, Trisha Yearwood. Parang singer yun, diba? Gail AZ, maraming thank you. May Portonado, salamat sa iyong pagkikinig. Nako, hello kay Arman Di Claro, maraming thank you Arman. Hello kay Emily Aceres from Tangkaran, Hirona, Tarlac. Ayan, Catherine May Kabalhog, maraming salamat sa mga taga-Kuwait, na mga OFWs natin, taga Hong Kong, taga Japan, taga Taiwan, taga Thailand, Malaysia, maraming salamat. And syempre sa mga taga Europe, taga USA, maraming thank you po sa inyo. Sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, maraming thank you. Sa mga taga Jansan, mga taga Mindanao, mga taga Visayas, taga Cebu, marami tayong tagapakinig sa Cebu. Lilian Madria, hello po sa iyo. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat din Mera Sul.
Maraming thank you din kay Marilyn Castillo, Clark Joshua Tabalba. Crush kita araw-araw. Crush talaga na yung crash. Yung airplane crash. Ganun. Hello. Joke lang. Ay, Clark Joshua Joseph. Chazi Chai. Hi. Maraming salamat din kay Sonny Fahora, Chinky Limbagan. Maraming thank you. Ayon, hello daw, nakikinig ang inday namin at Ate Lynn ko pag walang gaanong nabili. Boses mo lagi ang pinapakinggan. Maraming salamat. Dina Aliparo. Thank you so much. Lollipop, maraming thank you. Alcora Ukit, maraming salamat. Lakwatsa, thank you so much po sa mga mahilig makinig ng mga stories natin while working. Maraming salamat po sa inyo. At yung ginagawa po talagang bisyo ito araw-araw, nako, mas maraming salamat po. Nako, meron akong tanong sa inyo. Kayo po ba naranasan nyo na ang maikumpara sa iba? O naranasan nyo na rin na ikumpara sa iba yung isang tao? Nako, mahilig tayo dyan. Kaya nawawala ang ating kasiyahan, nawawala ang ating mga manlulusog na damdamin at pakiramdam dahil sa pagkukumpara na ganyan. Naku, wag na nating patagalin, simulan na natin ang letter na itatampok natin ngayong araw. Dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Karamihan sa atin mahilig magkumpara sa ating sarili sa iba. Kaya naman nai-insecure tayo. Nawawalan tayo ng lakas ng loob. Nawawalan tayo ng paniniwala na kaya din natin. Mahirap kapag ikinukumpara natin ang sarili natin sa ibang tao. Pero mas mahihirap pa ba kung ikaw ay ikukumpara sa iba ng taong mahal mo, ng taong akala mo ay tanggap ka, ng taong akala mo ay minamahal ka ng buong buo. Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat at sa lahat na rin ng mga suking tagapakinig ng iyong YouTube channel katulad ko. Mama Mia, ako po ay isa talaga sa mga masusugid yung taga-subaybay. Naaalala ko pa, nadiskubre po kita Holy Week last year. At mula noon, araw-araw na po akong nag-aabang ng iyong programa dito sa YouTube. Araw-araw ko na pong hinihintay na may upload kayong bago. Sa totoo lang, Mama Mia, may mga kwento kayo na kinakuhanan ko ng inspirasyon. Meron din naman yung mga kwentong kinaiinisan ko. Meron din yung mga kwento na galit ako sa sender o di kaya naman sa mga naging karelasyon niya. Pero Mama Mia, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman niyo nitong kwentong ibabahagi ko sa inyo. Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Mary. Taga Lucena City po ako. Kasalukuyan po akong nag-aaral at nasa 4th year college na ngayong darating na pasukan. Mama Mia, naisipan ko pong magbahagi ng aking kwento dahil nais kong maibahagi sa iba, lalong-lalo na sa mga babaeng katulad ko na nakakaranas ngayon ng pareho kong sitwasyon. Hayaan niyo po akong simulan ang kwento ko, Mama Mia, nung makilala ko ang boyfriend ko, na isa naman talaga sa masasabi kong mahal na mahal ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Jimuel. Magka-batch po kami sa school at magka-student council din po kaming dalawa. Siguro nga po ay mas palagay ang loob namin sa isa't isa dahil meron kaming mga common interest. Nagka-developan nga rin kami, Mama Mia. Para maintindihan nyo kung paano nangyari yon, ay dahil po yun sa student council organization. Dahil nga magkasama kami, Mama Mia, may mga meetings talaga na matatagal at mahahaba. Doon kami nagkakausap dahil halos magkatabi kami lagi kapag nangyayari ang mga meetings na yon. Masaya namang kausap si Jimuel, Mama Mia. Masaya siyang kasama. Masarap siyang kakwentuhan.
Kaya naman hindi nagtagal ay nagkapalagayan kami ng loob. Naging matalik na magkaibigan kung tutuusin at kung titignan ng iba. Si Jimuel kasi Mama Mia ay nakakaintindi siya sa mga pinagdadaanan ko. Hindi ko alam pero sa lahat ng mga naging kaibigan ko, siya lang po ang hindi nang husga sa mga drama ko sa buhay. Siya lang po ang tumanggap ng mga drama ko na para bang wala talaga siyang judgment sa akin. Ang totoo niyan, Mama Mia, madrama kasi talaga ang buhay ng pamilya ko. Yung mama ko kasi ay merong minamahal na iba. Pero yung papa ko naman ay hindi maka-let go sa kanya. Ilang beses na po niyang sinabi sa papa ko na tigilan na raw niya ang pagsunod-sunod kay mama. Dahil ang gusto ng mama ko, Mama Mia, ay makasama na ang lalaking minamahal niya. Pero ang gusto po ng papa ay manatiling buo ang pamilya namin. Mahal na mahal kasi ng papa ko ang mama ko. Gabi-gabi ko pong naririnig ang papa kong umiiyak lalo na kapag hindi nakakauwi si mama. Alam kasi niya kung nasaan ito. Nasa lalaki na naman niya. Nasa kanya namang minamahal. Sa totoo lang dahil doon ay nakaka-develop ako ng galit sa aking ina. Hindi ko lubos maisip kung bakit niya nagagawa yun sa sarili niyang pamilya at sa sarili niyang asawa. Sa lalaking minamahal siya ng lubos. Pero Mama Mia, wala naman akong magagawa noon. Dahil kahit na ayaw ko nang umuwi si mama sa bahay namin, ay si papa ko naman po ang nagmamakaawa sa kanya. Ilang beses ko na rin kinausap si papa tungkol doon. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na pakawalan na si mama para makapag-move on na siya at para makahanap na rin siya ng sarili niyang kaligayahan. Pero ang sabi ni papa, wala na siyang hahanapin pang iba dahil si mama lang daw talaga ang mahal niya. Ang dami-dami pang drama ng buhay namin. Pero Mama Mia, mostly noon ay ang relasyon ng aming mga magulang. Kaya naman, kahit hindi ko po gusto ay naaapektuhan ang pag-aaral ko. Kahit ayaw ko po, Mama Mia, meron po talagang mga pagkakataon na halos wala na akong gana pa sa buhay. Pero nang dahil nga sa pagiging student council ko, Mama Mia, dun ko na ibubuhos ang aking atensyon. Kapag umuwi ako ng bahay ay pagod na ako kaya agad na akong nakakatulog pagkatapos kong maghapunan. Nakatulong naman yun. Lalo na kapag pagod na pagod ako buong araw dahil hindi ako nagigising sa iyak ni Papa. Mama Mia, masaya ang buhay ko sa school. Kahit na may pinagdadaanan ako sa bahay, ay ang school po ang nagiging escapeway ko. Kaya naman Mama Mia, kapag nasa school ako, ay sinusulit ko talaga ang panahon ko. Hindi ako maagang umuwi dahil problema lang naman ang dadatnan ko sa bahay namin. At dahil nga si Jimuel ay isa sa mga nasasabihan ko sa problema ko at sa kanya ko lang naramdaman ang pakikisimpatya niya ng totoo. Mama Mia, unti-unti po kaming naging close dalawa. Hanggang sa hindi na namin namalayan na nagka-developan na nga pala kami. Mama Mia, isang araw, habang may kausap si Jimuel na babae na hindi naman kasali sa student body organization, ay parang hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Yung babae kasi na yon ay batchmate lang namin. Pero halata namang nakikipag-flirt kay Jimuel. Kasi kung makatawa ito wagas, hindi naman mataas ang sense of humor ni Jimuel, kaya alam kong pagiging OA lang ang pagtawa niya ng ganon. May pahampas-hampas pa siya sa balikat ni Jimuel. Mama Mia, naninibugho po ako nung makita ko ang eksenang yon. Ayoko po na makikita si Jimuel na may kausap at kasamang iba. Lalo na kung masaya siya sa kasama niya. Lalo na kung naririnig ko na tumatawa rin siya. Kaya naman nung matapos na silang mag-usap at nilapitan ako ni Jimuel, ay hindi ko talaga siya pinansin. Hindi ko talaga siya binigyan ng kahit na tango, Mama Mia. Mary, galit ka ba? May nagawa ba ako? O may problema ka ba na gusto mong pag-usapan?
Tiningnan ko lang siya pagkatapos ay bumalik na sa iba naming mga kagrupo. Mama Mia, buong duration ng meeting na yon ay laging nakatingin sa akin si Jemuel. Pero hindi ko siya tinitignan. Pero alam kong tinitignan niya ako mula sa peripheral view ko. Pagkatapos, Mama Mia, ng meeting ay inabangan talaga niya ako sa labas ng school. Mary, ano ba? Kausapin mo naman ako. Para akong hangin, kanina pa salita ng salita dun sa meeting pero hindi mo naman ako kinakausap. Bakit ka ba nandito, Jemuel? At isa pa, bakit mo ba ako inaabangan? Ihatid kita pa uwi sa inyo. Hindi pa ako uuwi. May pupuntahan pa ako. Eh di samahan na lang kita, sabi niya. Wag na. Doon ka na lang sumama dun sa babaeng kasama mo kanina at kausap mo. Mukhang enjoy na enjoy ka sa kanya eh. Hindi ka nga nakakatawa ng ganon kapag tayong dalawang magkausap. Ano? Sinong babae? Wala naman na. Alam mo, Jimuel, wag ka nang mag-deny. Kitang-kita ko naman. At isa pa, wala naman akong pakialam sa inyo. Magsama nga kayong dalawa, tigil-tigilan mo ko. Sabi ko. Doon ay napangiti si Jimuel, Mama Mia. Mary, wag mong sabihin na nagsiselos ka dun sa batchmate natin. Selos? Ako magsiselos? Bakit naman ako magsiselos sa kanya? Ano bang meron sa kanya na wala ako? Isa pa, bakit naman ako magsiselos sa kanya dahil sa'yo? Ano ba tayo? Tanong ko. Halatang halata eh. Tingnan mo nga oh, lumalabas na yung usok dyan sa ilong mo. Parang anytime mangangain ka na ng tao. Sabi naman niya na may halong pagbibiro. Doon, Mama Mia, ay mas nainis ako sa kanya. Ano ba, Jimuel? Hindi nga ako nagsiselos. Bakit naman ako magsiselos sa'yo? Hindi naman kita gusto. Sabi ko. Doon ay natahimik siya, Mama Mia. Hindi pala tayo pareho ng nararamdaman. Sabi niya makalipas ang ilang saglit. Ako naman ang natahimik mula nung sabihin niyang mga katagang yon. Sige, Mary. Akala ko kasi pareho tayo ng pakiramdam sa isa't isa. Pero siguro nga mali ako. Siguro nga nag-assume lang ako. Sensya ka na ah. Sige, alis na ako. May pupuntahan ka pala. Sabi niya. Sa hindi ko malaman na dahilan ay bigla ko nalang tinawag ang pangalan niya makatapos niyang makahakbang papalayo sa akin. Jimuel, teka. Lumingon siya. Bakit, Mary? May kailangan ka pa? Wala naman. Itatanong ko lang kung anong ibig mong sabihin sa mga sinabi mo. Hindi pa ba halata, Mary? Hindi pa ba halata na gusto kita? Hindi pa ba halata na mahal kita? Tanong niya. Nasa labas kami ng school noon, Mama Mia. Halos maiyak-iyak na ako sa mga sinabi niya pero pinipigilan ko lang dahil maraming estudyante ang dumadaan kung saan kami nakapwesto. Jimuel, ano ba talagang ibig mong sabihin? Totoo ba na mahal mo ko? Oo, totoo. Pero siguro nga hindi tayo pareho ng nararamdaman. Siguro nga ako lang yung nagmamahal. Pero sino yung babae kanina? Bakit ang sweet-sweet yung dalawa? Hindi mo ba kilala yon? Si Anne yun, yung batchmate natin. Oo, alam ko naman na may gusto yun sa akin pero hindi ko naman siya gusto eh. Nagiging civil lang ako sa kanya dahil ayoko namang bastusin yung tao. Talaga hindi mo siya gusto? Ako talaga ang gusto mo? Oo nga, ang kulit eh. Sabi niya. Paano kung sabihin ko sa'yo, Jimuel, na mahal kita, na gusto rin kita? Pagkasabi ko noon, Mama Mia, ay biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Kung kanina ay halos pagsakluban na siya ng mundo, ngayon naman ay ang liwaliwanag ng kanyang pagmumukha. Talaga? Gusto mo ko, Mary? Tayo na? Oo, sige na, tayo na. Mama Mia, wala na nga pong nangyaring ligaw-ligaw.
Basta na lang kaming nagkatapatan ng aming mga nararamdaman sa mismong labas ng gate ng campus namin. Wala naman pong masyadong issue sa mga kaibigan namin ang aming pagiging mag-on ni Jimuel dahil pareho naman kaming matagal ng single. Pareho kaming walang natatapakan na tao. Pareho kaming walang nasasaktan. Ang sabi nga ng karamihan, yun naman talaga ang importante. Yung wala kang nasasagasaan. Yung walang nalulungkot dahil lang sa bagay na ikakaligaya mo. Masaya. Yun lang talagang masasabi ko sa naging relasyon naming dalawa ni Jimuel. Mama Mia, halos pareho kaming dalawa ni Jimuel ng mga hilig. Pareho kaming mahilig manood ng movies, kaya naman kapag walang klase ay yun ang nagiging bonding naming dalawa. Pareho din kami na mahilig kumain. Kapag tapos na ang school, Mama Mia, ay pumupunta kami sa mga street foods sa labas at doon kami nagpo-food trip dalawa. Mama Mia, meron din naman kaming mga tampuhan. Meron din naman kaming mga awayan at selusan, pero lahat ng yun ay mga maliliit na bagay lamang na mas lalong nagpapatamis sa aming pagsasama bilang magnobyo. Nagtutulungan din kami pagdating sa mga schoolworks at mga lessons. In short, Mama Mia, naging inspirasyon namin ni Jimuel ang isa't isa. Oo, Mama Mia, hindi po ako magpapa-epokrito. Meron pong nangyayari sa aming dalawa ni Jimuel sa kama. Pero naging maingat naman kami. Alam namin, Mama Mia, na dapat ay mas unahin namin ang aming pag-aaral. Dapat, Mama Mia, protektahan namin ang aming mga sarili nang sa ganon ay hindi kami mapariwara katulad ng iba. Oo, gumagamit kami ng mga contraceptions para hindi po ako mabuntis. Napag-usapan naman naming dalawa yun ni Jimuel, Mama Mia, dahil pareho pa kaming hindi pa handa. Alam ko na marami ang magre-react. Alam ko na marami ang ayaw sa ganitong uri ng relasyon. Pero Mama Mia, kahit marami ang ayaw, alam ko rin na marami ang gumagawa nito. Hindi ko naman sinasabi sa mga may ayaw na gawin nyo rin. Ang sinasabi ko lang ay respetuhin nyo ang gusto ko dahil buhay ko naman ito. Kahit na marami, Mama Mia, ang mga pagsubok na dumaraan sa amin. Kahit na maging ang mga schoolworks at ang pagiging busy namin sa eskwela ay nakakaapekto sa aming relasyon, ay hindi namin hinahayaan na masira kami noon. Mahal namin ni Jimuel ang isa't isa. Sa ilang years, Mama Mia, ay naramdaman ko po kung paano ang pakiramdam yung tinitreasure ka, yung pinapahalagahan ka. Ganun pala yun, Mama Mia. Ang saya-saya pala sa pakiramdam kapag may isang taong nagpapahalaga sa'yo ng tunay. May isang taong nagmamahal sa'yo. May isang taong concern sa bawat kilos na gagawin mo. May isang tao na laging iniisip ang kaligayahan mo. Ganun na ganun si Jimuel, Mama Mia. Minahal niya ako ng totoo. Kaya naman mas lalo po siyang napapamahal sa akin sa bawat araw na lumilipas sa aming relasyon. Ang sabi ng iba ay ang tibay-tibay daw naming dalawa ni Jimuel. Ang sabi ng iba, Mama Mia, ay kaming dalawa na raw siguro talaga ang itinadhana. Na wala nang makakapigil pa sa aming relasyon at sa aming kasiyahan. Ang akala ko talaga, Mama Mia, na tuloy-tuloy na ganun lang kadali ang buhay. Oo nga't hindi naman masyadong madali, pero tuloy-tuloy na ganun kaming dalawa ni Jimuel. Caring, thoughtful, mapagmahal, at oo, understanding siya sometimes. Nasabi ko po ito sa kadahilan ng iisa lagi ang pinag-uugatan ng mga malala naming away, Mama Mia. Si Jimuel kasi ay meron siyang mga bagay na ayaw na ginagawa ko. Ayaw niya ang iba kong mga gawi, Mama Mia. Ang sabi niya kasi ay hindi raw ito gawi pang babae. Medyo may pagkapasaway naman po talaga ako, Mama Mia. Inaamin ko naman po yun.
Kaya lang may mga bagay na ayaw kong pinagsasabihan niya ako. Lalo na sa mga bagay na gustong gusto kong gawin. Mama Mia, ang totoo kasi niyan, ayaw na ayaw kong pinakekealaman ako. Kasi nga ang parents ko ay masyadong busy sa mga drama nila sa buhay, ay hindi po ako sanay na pinakekealaman ang mga desisyon ko, na pinakekealaman ang mga gusto kong gawin. Pero si Jimuel, Mama Mia, ay parang gustong gusto niya yon, yung pinakekealaman ng buhay ko, yung pinakekealaman ang mga bagay na gusto ko. May isang instant po, Mama Mia, na may ginawa ako na nagsimula na siyang mambastos sa akin. Isa po sa pinakaayaw niya, Mama Mia, ay ang pananamit ko. Ayaw na ayaw niya po na nag-short ako kapag lumalabas kami. Ayaw na ayaw niya rin na nagsisleeveless ako. Ganun naman talaga ako kahit noon pa, Mama Mia. Ganun naman po ang pananamit ko. Hindi ko alam kung bakit niya ako binabago. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa o nasisikmura ang baguhin ako na gano'n naman talaga ang pagkakakilala niya sa akin noon pa. Mama Mia, kahit na ayaw ko, kahit na naiinis ako sa mga pambabawal ni Jimuel sa akin, para wala na lang away ay sinusunod ko siya. Nung una naman, Mama Mia, ay hindi ko siya sinusunod, kaya lang, lagi po yung pinagsisimulan ng away naming dalawa. Masyado pong nagger para sa isang lalaki si Jimuel. At dahil mahal ko siya, Mama Mia, pinagbibigyan ko siya sa mga gusto niya. Pinagbibigyan ko ang mga ayaw niyang gawin ko. Kaya naman, nagkakasundo rin kaming dalawa. Pero Mama Mia, noong isang pagkakataon na may isang school activity sa aming school at isa po ako sa mga tumulong para makaraos ito, ay ito po ang naging napakalaking away sa aming relasyon. Masyado pong naging successful ang event na yon. Kaya naman pagkatapos ay tuwang-tuwa ang lahat, maging ang mga professors namin na siyang nag-organize ng event na yon. Ang sabi nila ay magkaroon daw kami ng party after the event. Mama Mia, dahil nga isa ako sa mga tumulong ay isa ako sa mga naimbitahan para sa party na yon. Ito po yung time na hindi ako makapag-text ng maayos kay Jimuel. Mama Mia, hindi ko alam kung bakit ganito. Pero nung buksan ko po ang cellphone ko ay ang dami-dami na niyang text sa akin. Mga text na halatang-halatang paranoid siya, Mama Mia. Paranoid siya sa kakakontak sa akin dahil ang sabi niya ay hindi raw nagre-ring ang cellphone ko. Ang sabi niya, Mama Mia, nasaan na raw ako? Bakit ko raw pinapatay ang cellphone ko? Ang totoo niyan, Mama Mia, ay hindi ko naman po pinatay yung cellphone ko. Sadya lang talagang mahina ang signal sa lugar kung saan kami nagpa-party. At dahil nga nag-enjoy na rin ako, dahil alam ko naman na deserve ko yun dahil sa pagod na ginawa ko sa event na yun, ay hindi ko na po namalayan pa ang cellphone ko. Hindi ko na iniintindi yun. Ang sabi ko, ngayon lang naman ako pa-party. Bukas ko na lang tatawagin si Jimuel or tatawagan si Jimuel. Mama Mia, nagpaalam naman po ako. Nagpaalam ako na hindi ako makaka-text sa kanya ng bonggang-bongga dahil nga busy ako sa araw na yon para sa event. At nung papunta kami sa venue ng party ay nagpaalam din ako sa kanya, Mama Mia. Sinabi ko rin na hindi ako makakapag-text masyado dahil marami akong aasikasuhin. Ang hindi ko alam ay wala rin masyadong signal doon. Kaya siguro siya napapraning dahil tawag ng tawag siya sa akin at hindi naman niya ako ma-reach. Mama Mia, nang malalim na ang gabi, nang papalabas na kami dun sa event party, ay nag-isip kong i-check ang cellphone ko. Halos mapuno po ng messages niya ang phone ko, Mama Mia. Hindi pa siya nakontento sa mga messages lang na naghahanap kung nasaan ako. May mga messages din siya na parang minumura na niya ako.
Mama Mia, ang ikinabwisit ko pa talaga ay yung mga messages niya na ikinukumpara niya ako sa dati niyang girlfriend. Hindi daw ako nasunod sa kanya. Kapakanan ko lang naman daw ang inaalala niya. Ang sabi niya, Mama Mia, ay hindi raw ako mahinhin. Ang sabi niya, hindi raw ako maingat bilang isang babae. Hindi raw safe sa isang babaeng katulad ko na lumalabas pa sa mga oras na yun. Naiintindihan ko naman po yun, Mama Mia. Naiintindihan ko ang punto niya pero wag naman sana niya akong gawin na para bang bata, na para bang walang alam, na para bang hindi na lang talaga magso-survive kung hindi niya ako pinaalalahanan. Alam mo, ibang-iba ka talaga. At minention niyang pangalan ng dati niyang girlfriend. Hindi raw ako katulad ng babae na lagi na lang nakasandal sa kanya, na lagi daw pinapaalam sa kanya ang bawat kilos nila. Mama Mia, sa totoo lang, hindi po yun unang beses na kinumpara ako ni Jimuel sa kanyang ex. Maging ang pananamit ko noon, maging ang kilos ko noon. Ang sabi niya, dapat daw matuto akong maging pino sa mga kilos ko. Dapat daw matuto akong kumilos bilang isang babae, hindi raw parang lalaki. Pati nga paglalakad ko, Mama Mia, ay pinupuna niya pa. Kung makalakad daw ako ay parang bruise ko sa daan. Para raw akong hindi babae at hindi dalaga. Hindi lang yun, Mama Mia. Marami pang mga masasakit na salita. Napaka-OA niya. Para sa isang lalaki, masyado siyang OA. Masyado siyang para bang babae kung kumilos. Ang totoo niyan ay nakikita yan ng aming mga kaibigan. Ang sabi nila, para raw ako ang lalaki sa relasyon naming dalawa ni Jimuel. Mama Mia, kaya naman po, pinatay ko na lang ang cellphone ko nung gabing yun. Pagkatapos ng party namin, ay sumama muna ako sa mga kaibigan ko para mag-inuman at mag-videoke. Dahil yon sa labis na inis na naramdaman ko. Ang totoo niya, nang lumabas na ako dun sa event venue, ay gusto ko na siyang tawagan para magkita muna kami bago ako umuwi. Kaya lang nainis ako sa mga pinaggagawa at pinagsasasabi niya. At dahil sa labis kong inis na yon, ay hindi ko na siya gustong makita pa nung gabing yon. Hindi ko lubos maisip, Mama Mia, kung bakit niya kailangang sabihin sa akin ang mga bagay na yon. Kung bakit niya ako kinukumpara sa ex niya. Kung bakit ba lagi na lang na mali ang gagawin ko para sa kanya. Mama Mia, kinabukasan pag uwi ko ng bahay ay nakatambad na sa akin ang boyfriend kong si Jimuel. Galit siya pero mas galit ako. Mas galit ako, Mama Mia, dahil hindi ko na alam kung saan ba lulugar sa buhay niya. Napaka-overprotective niya na para bang wala na siya sa lugar. Para bang mas tatay pa siya sa akin kaysa sa tatay ko. Yung tatay ko kasi, Mama Mia, ay masyadong busy sa pagkakaabala niya sa pagpapauwi sa nanay ko dahil ilang araw na raw itong hindi umuwi at doon na tumitira sa lalaki niya. Pero Mama Mia, grabe ang naging away namin noon ni Jimuel. Taasan ng boses. Buti na lang talaga at walang ibang tao sa bahay noon. Nakaalis na rin ang mga kapatid ko para mag-aral. Ako naman ay naisipan kong umabsent nung araw na yon. Mama Mia, excuse naman kami dahil alam naman ng mga professors namin ang hirap namin dun sa nakaraang event. Pero imbis na makapagpahinga, ay pag-aaway pang dinatnan ko. Pagkapasok namin sa bahay ay sinigawan agad ako ni Jimuel. San ka ba nanggaling, ha, Mary? Uwi pa ba ito ng matinong babae? Tanong niya. Pwede ba wag mo kong sigawan? Hindi kita tatay. Wag na wag mo akong pagagalitan lalo pat nandito ka sa pamamahay namin. Ano bang nakain mo? Bakit ganyan ka na? Siguro may nahanap ka ng iba doon, oh. Siguro may nakalandian ka na doon. Galit na galit niyang tanong. Ano ba, Jimuel? Lahat na lang ba? Kapag wala ako sa paningin mo, ang paningin mo nagkikipaglandian ako sa iba? Lahat na lang ba ganun ang iisipin mo? Nakakapagod ka na?
Nakakasawa ka na, sabi ko sa kanya. Pero Mama Mia, mas nagalit siya sa akin. Bakit hindi ko raw iniisip ang mararamdaman niya? Bakit hindi raw ako nagre-reply at hindi tumatawag? Tinanong ko siya kung sino ba ang gaganahang mag-reply sa kanya. Sino ba ang gaganahang tumawag sa kanya gayong galit na siya sa mga text messages niya. Gayong hindi na ako pwedeng mag-explain dahil may conclusion na siya sa utak niya. Mama Mia, grabe pa ang naging sigawan namin noon. Pero para tapos na lang ang away, dahil nga na masyadong mataas ang pride ni Jimuel, ay ako na lang ang nagpakumbaba. Ako na lang ang nagsorry. Naiintindihan ko naman na may punto siya Mama Mia, na dapat ay hindi ako nagpaumaga sa kung saan. Dapat umuwi ako. Naiintindihan ko naman yon. Naiintindihan kong concern siya sa akin. Alam ko naman Mama Mia, na sa isang relasyon, hindi pwedeng pareho kayong dalawang mataas ang pride. Hindi pwedeng pareho kayong dalawang mainit. Dahil kapag nangyari yon, wala talagang ibang pupuntahan ng relasyon nyo kundi paghihiwalay lamang. Kailangan din naman pong ibaba ang pride kung kinakailangan. Wala eh. Mahal na mahal ko si Jimuel. Kaya naman kaya kong lunukin ang pride ko. Kaya kong lunukin ang lahat. Maging maayos lamang kaming dalawa. Magkaintindihan lamang kaming muli at wag nang mag-away pa. Naging maayos din naman kaming dalawa matapos kong mag-sorry. Matapos kong sabihin sa kanya na nagalit lang ako pero hindi na yun mauulit. Kaya lang Mama Mia, umabot po ng ilang linggo bago mawala ang awkwardness naming dalawa dahil sa masyadong malaki ang naging pagtatalo namin noon. Hindi talaga kasi nagpapatalo si Jimuel lalo na sa mga diskusyon. Mama Mia, meron naman kaming mga away. Kaya lang yun ang pinakamalala. Sigawan, murahan, bago pa ako nagpakumbaba. Makalipas ang ilang buwan na may nagawa na naman akong ayaw niya Mama Mia. Yun ay ang pagsali ko sa beauty pageant ng aming department. Ayaw na ayaw niya Mama Mia na nagsusuot ako ng sexy. Merong sports attire doon. Ang gusto niya Mama Mia ay yung naka-jogging pants ako. Paano ba ako magja-jogging pants? Tennis ang naka-assign sa akin. Kaya maikling shorts talaga ang suot ko nun. Galit na galit siya. Gusto niyang tumigil na ako sa pagpapageant ko nun. Pero hindi na maaari. Mapapahiya ang buong department namin kapag hindi ako sumali. Ayokong mangyari yun Mama Mia. Inaasahan ako ng aming departamento. Bakit ba ayaw mong tumigil ha? Bakit ba gustong gusto mo talagang sumali dyan? Siguro nagpapahanga ka sa mga lalaki doon no? Siguro ang gusto mo, hangaan nila na maganda ang legs mo, na maputi ka. Gusto siguro ng babaeng ito na pagpantasyahan siya ng lahat ng lalaki. Sabi niya sa akin. Doon Mama Mia ay umalma na ako. Bakit ka ba ganyan, Jimuel? Ikaw ba kapag nakakita ka ng babaeng naka-shorts, agad-agad mong pinagpapantasyahan? Huwag mong baliktarin ang usapan, Mary. Hindi ako ganyang lalaki. Kung hindi ka pala ganyang lalaki, bakit iniisip mo ang ganyan? Lalaki ako, Mary. Kaya kitang-kita ko ang reaksyon ng mga lalaking yan. Alam na alam ko ang likaw ng mga bituka ng mga yan. O di inamin mo nga, katulad ka rin nila. Kasi paano mo malalaman kung hindi ka ganon? It takes one to know one, right? Siguro ganun ka. Siguro lahat ng babaeng sexy, naka-sleeveless, naka-heaven, naka-shorts ay pinagpapantasyahan mo. Kaya na lang ganun na ganun kagagalit sa akin kapag sinusuot ko ang mga yon. Dahil alam mo na pwede kang mabalikan ng mga nobyo nung mga babaeng pinagpantasyahan mo rin. Alam mo, Jimuel, hindi na kita nakikilala eh. Nung magkaibigan pa lang tayo,
Ayos lang naman sa'yo ang pananamit ko. Ayos lang naman sa'yo naka-makeup ako. Bakit ngayon binabago mo ko? Magkaibigan tayo noon. Wala akong karapatan noon. At ngayon tingin mo may karapatan kang baguhin ang buhay ko? Boyfriend pa lang kita, Jimuel. Hindi kita asawa. Sabi ko sa kanya. Mama Mia, doon ay natahimik siya. Kung gusto mong iladlad yung katawan mo, di sige magladlad ka. Wala akong pakialam. Buhay mo naman yan, 'di ba? Sabi mo. Sarili mo naman yan. Gawin mo kung anong gusto mo. Bahala ka na. Mama Mia, doon ay umalis siya. Noong araw siyang hindi nag-text o tumawag sa akin. Hindi rin siya pumasok sa mga klase niya. Kaya naman nag-alala na ako. Tinatawagan ko siya pero hindi niya sinasagot. Kinakancel lang niya, Mama Mia. Mama Mia, tinetext ko siya pero wala ring sagot mula sa kanya. Ewan ko ba kung bakit ganito si Jimuel. Gusto niya lagi ay gusto niya ang masusunod. Ayaw na ayaw ko pa naman na sinasakal niya ako. Girl, alam mo, masyadong praning na yung boyfriend mo. Kung gusto mo, palitan mo na yan. Humanap ka na lang ng ibang boyfriend. Alam mo, marami pa namang iba dyan. Yung iba na nakakaintindi sa'yo. Iba't ibang payo po ang naririnig ko mula sa mga kaibigan ko. Pero Mama Mia, dun ko lang naintindihan ang papa ko nung minahal ko si Jimuel. Dati-dati ay hindi ko maintindihan si papa kung bakit ayaw niyang bitawan si mama. Kung bakit kahit sinasaktan na siya nito, kahit na may iba na itong kinakasama, ay sige pa rin ito ng sige sa pagmamakaawa sa mama ko na bumalik sa amin. Ganun pala talaga ang pagmamahal. Nakakatanga. Kahit alam mong mali na, kahit alam mong tinitake advantage ka na, ay pumapayag ka pa rin kasi nga mahal mo siya. Kasi nga, siya ang mundo mo. Kahit na anong isip ko, Mama Mia, kung paano ko gagawin ang pakikipaghiwalay kay Jimuel, naiisip ko pa lamang na iiwanan ko na siya ay parang hindi ko nakakayanin. Pero hindi rin ako pumayag sa gusto niya. Hindi ako tumigil sa pageant na yon dahil alam kong naka-oo na ako. May commitment kasi talaga akong tao, Mama Mia. Kapag sinabi kong oo, ay gagawin ko talaga. Kaya naman, Mama Mia, nung kinausap ko siya at sinabi kong hindi ako titigil, tatapusin ko ang pageant na yon. At pagkatapos nun kung gusto niya ay hindi na ako muli pang sasali. Akala ko maintindihan niya. Akala ko, Mama Mia, ay tatanggapin niya. Pero hindi. Nagalit siya at ang sabi niya ang tigas-tigas raw talaga ng ulo ko. Hindi ko raw talaga pinapahalagahan ang opinyon niya sa buhay ko. Kaya naman nahalungkat na naman ang ex niya. Ang sabi pa niya, Mama Mia, buti pa raw yung dating girlfriend niya. Simple lang at hindi na kailangan pang sumali sa kung saan-saan. Maganda lang at hindi nagpapaganda sa iba. Mama Mia, napantig na naman po ang mga tenga ko dahil sa sinabi niya. Alam mo, Jimuel, tigilan mo na nga ang kakakumpara mo sa akin dyan sa ex mo. Hindi mo ba naisip na kung okay yung ex mo, edi sana kayo pa. Kung okay siya, kung mas magaling siya, kung mas mahal mo siya, kung mas pasado siya sa'yo, edi sana kayo na lang dalawa, hindi na lang ako. Mama Mia, yan po ang mga salitang sinabi ko kay Jimuel. Mga salitang pinagsisisihan ko naman sa huli. Ang sa akin lang naman, Mama Mia, bakit kailangan niya akong ikumpara sa nakaraan niya? Past is past. Kailangan niyang tanggapin kung sino ako, kung mahal niya talaga ako. Dahil hindi ako nakipagrelasyon para sa kalinlang ng isang tao sa mga bagay na gusto niyang gawin. Mama Mia, hindi ko alam pero hindi ko na napigilan pa ang sarili ko nun. Sinabi ko na kay Jimuel na kung talagang mahal na mahal niya yung babaeng yon, kung talagang yun ang gusto niyang makasama, di sana yun ang kaniyang sinamahan at hindi ako. Di sana, Mama Mia, yun
ang kanyang girlfriend ngayon at hindi ako. Pagkatapos noon ay nag-walk out na ako sa usapan naming dalawa. Akala ko noon Mama Mia ay susuyuin niya ako. Akala ko noon ay susundan niya ako. Akala ko tatawagan niya ako o iti-text niya ako. Pero nagkamali ako ng akala. Dahil lumipas ang 2 araw, walang Jimuel na nagparamdam sa akin. As usual, Mama Mia, ako na naman ang unang nag-reach out. Ako na naman ang unang tumawag. Ako na naman ang unang nag-text. Nung una ay nag-text lang ako ng good morning, pero walang reply. Hanggang sa magtanghalian na nag-text na ako kung kumain na ba siya, pero hindi pa rin nagre-reply. Kinagabihan, tinext ko siya kung nasaan siya at bakit umuwi na siya agad galing sa klase niya, pero wala rin siyang reply. Mama Mia, dun ay hindi na ako mapakali. Hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko. Kaya naman tinawagan ko na siya. Pero ring lang ng ring ang cellphone niya. Makailang beses na akong tumawag pero hindi siya sumasagot. Galit pa rin ba siya? Bakit ganon? Bakit siya pa ang mas galit? Ako itong nasasaktan. Ako itong nakakaramdam na hindi niya ako ganun kamahal. Mama Mia, nung sinabi ko yun sa best friend ko, ay isa lang ang sinabi niya sa akin. Hindi ka mahal ni Jimuel. Dahil kung mahal ka niya, hindi ka niya hahayaan na masaktan ng ganito. Hindi ka niya hahayaan na iiyak ng ganito. Dapat nag-reach out na siya sa'yo. Alam ko naman na may punto ang best friend ko. Pero dahil nga nagmamahal tayo, ay hindi ko na iniintindi ang mga sinabi niya. Ang naisip ko lang noon, Mama Mia, ay kung paano ko makakausap si Jimuel. Kung paano ko siya mapapaamo. Kung paano ba ako hihingi ng tawad sa mga nasabi ko. Mama Mia, mahal na mahal ko po talaga si Jimuel at ayoko mawala siya sa akin. Kaya naman pagkatapos ng 1 linggo ng hindi namin pag-uusap, ay pinuntahan ko na siya sa bahay nila. Pero hindi ko siya naabutan. Ang sabi ng mommy niya ay kaaalis lang daw. Umuwi daw ito galing sa school at nagbihis pagkatapos ay umalis. Tinanong ko pa ang mommy niya kung may kasama siya pero ang sabi wala. Naisip ko na baka sumama sa kanyang mga kaibigan. Sige, bigyan ko na lang muna siya ng panahon. Bigyan ko na lang muna siya ng space para ma-miss niya ako. Pero Mama Mia, hindi naman nangyari ang sinasabi kong space para ma-miss niya ako. Dahil ang space na binigay ko sa kanya ay siya pa siguro ang nagtulak para bumalik siya sa ex niya. Oo, Mama Mia. 2 linggo matapos ng matinding away namin ni Jimuel ay pinuntahan ko siya sa klase niya. Hindi ako pumasok nun sa klase ko para lang maabutan siya. Kasi nararamdaman ko, Mama Mia, na iniiwasan niya ako. Nararamdaman ko na para bang hindi niya gustong makausap ako. Kaya umabsent muna ako sa isang klase ko para lang talaga abangan siya sa labas ng classroom nila. At nung makita niya ako, ay naramdaman ko na parang hindi niya ako gustong kausapin. Pero nilapitan ko siya. Jimuel, pwede ba tayong mag-usap? May dapat pa ba tayong pag-usapan, Mary? Malinaw naman na sa akin ang mga sinabi mo. Jimuel, alam mong nasabi ko lang yun dahil galit ako. Nasabi ko lang yun dahil nasasakal ako sa mga ginagawa mo sa akin. Nasasakal ka na pala eh. Kaya naman, gawin na lang natin yung ganito. Maging ganito na lang tayo na parang hindi magkakilala. Jimuel, magti 3 years na tayong dalawa. Tapos gusto mo ganito lang? Gusto mo basta-basta na lang kitang bitawan? Mary, ikaw naman ang may sabi, di ba? Ikaw ang may sabi na bumalik ako sa ex ko. Alam mo, Mary, ang totoo niyan ay nagpapasalamat ako sa'yo. Jimuel, nagpasalamat saan? Nagpapasalamat ako sa'yo dahil kung hindi sa mga sinabi mo,
Hindi ko ma-realize na oo nga, tama ka nga. Mahal ko pa nga siguro ang ex ko. Kaya naman ilang araw akong nag-isip, Mary. Alam kong naging unfair ako sa'yo. Alam kong nasaktan kita. Alam kong hindi ka naging masaya dun sa mga sinabi ko sa'yo dati. Dun sa mga pinagagagawa ko at pinagbabawal ko sa'yo. Dun ko na-realize na pilit kitang binabago para maging katulad ng ex kong si Charmaine. Dahil ang totoo niyan, mahal ko pa pala talaga siya. Hindi ko lang maamin-amin sa sarili ko dahil sa sobrang pride ko. Pasensya ka na, Mary, ha? Mahal mo pa siya, Jimuel? Mahal mo pa siya? Paano ako? Paano yung 3 years natin? Hindi mo ba ako minahal sa mga panahon na yun? Pasensya ka na, Mary. Yun lang ang sinabi niya, Mama Mia, pagkatapos ay umalis na siya. Tinawag ko pa siya pero hindi niya ako pinansin. Sinundan ko pa siya pero naging masyadong mabilis ang mga lakad niya hanggang sa hindi ko na siya mahabol. Mama Mia, noon ay nahihiya akong makita ng iba ang sakit na nararamdaman ko. Pero hindi ako basta-bastang sumuko, Mama Mia. Ginawa ko talaga ang lahat para maibalik sa akin si Limuel. Ginawa ko ang lahat para lang mahalin niya akong muli. Lagi ko siyang inaabangan sa labas ng klase niya. Kahit na hindi niya ako pinapansin, kahit na napapahiya na ako sa ibang mga estudyante, ay wala akong naging pakialam. Maging sa mismong bahay ni na Limuel, Mama Mia, ay lagi ko siyang pinupuntahan. Lagi ko siyang sinusuyo. Nagsusorry ako sa kanya, Mama Mia. Tinetext ko siya lagi at sinasabi kong handa akong baguhin kung sino ako. Handa akong sundin ang lahat ng gusto niya. Kung ayaw niya na masyado akong maburara, sige. Magbabago ako. Kung gusto niya na masyadong mahinhin na babae, sige, magbabago ako. Kung ayaw niya na ganun ako kaseksing manamit, kung ayaw niya akong pasalihin sa mga beauty pageant, ayos lang. Gagawin ko yun, Mama Mia. Wag lang niya akong iwanan. Pero kahit anong pagmamakaawa ko kay Limuel, kahit anong sabi ko sa kanya, Mama Mia, na magbabago ako, nababaguhin ko kung sino ako, na hinding-hindi ako susuko, at naaasa pa rin ako sa pag-ibig at pagmamahal niya. Kahit gaanong pakiusap ko sa kanya, hindi pa rin nagbago ang pasya ni Limuel. Mama Mia, lagi niyang sinasabi sa akin na hinding-hindi na raw siya babalik sa akin. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad dahil hindi raw niya dati natuklasan na ang minamahal pala talaga niya ay ang ex-girlfriend niya at hindi ako. Na ginawa lang niya akong panakip butas. Ilang linggo pa akong nagbulag-bulaga noon. Galit na sa akin ang mga kaibigan ko. Masyado na raw akong nagpapakatanga dahil sa pag-ibig. Masyado ko na raw binibigay kay Limuel ang lahat-lahat kahit na ayaw naman niya. Alam mo, Mary, nakakaawa ka. Pero alam mo, wala namang ibang makakatulong sa sitwasyon mo kundi ikaw. Oo, nandun na kami. Oo, alam namin, mahal na mahal mo si Limuel. Pero sana magtira ka naman kahit konti para sa sarili mo. Sana naman, girl, mahalin mo ang sarili mo. Kahit anong gawin mo, kahit magmakaawa ka pa at umiyak sa harap ni Limuel, ayaw na niya sa'yo. Ayaw na ni Jimuel sa'yo. May iba na siya. Mama Mia, kahit paulit-ulit pa akong sinasabihan noon ng mga kaibigan ko na wala ng pag-asa pa ang relasyon naming dalawa ni Jimuel, ay hindi pa rin ako nakikinig. Ang totoo niyan ay naapektuhan pa ang pag-aaral ko. May mga subjects akong naibagsak. Na-disappoint sa akin ang mga magulang ko, lalo na ang papa ko. Pero masyado siyang busy, Mama Mia, sa pag-aalala kung kailan babalik si Mama. Kaya naman, kalaunan din ay nawala lang din naman ang kanyang disappointment. Hanggang sa isang araw nagising na lang ako.
Isang araw nagising na lang ako sa katotohanan na kahit anong gawin ko, hinding-hindi na babalik sa akin ang lalaking mahal ko. Ang lalaking nakarelasyon ko ng 3 taon. Ang lalaking akala ko ay kasabay kong tutupad sa lahat ng mga pangarap naming dalawa. Sige lang, sabi ko sa sarili ko, magiging maayos din ako. Kaya kahit masakit Mama Mia, kahit nandun pa rin ang kirot ay pinipilit kong bumangon. Medyo na-delay pa ako kumpara sa iba kong mga kaibigan kasi nga may mga subjects akong ibinagsak. Pero ang sabi ko sa sarili ko, hindi naman worth it si Jimuel para tuluyan kong sirain ang kinabukasan ko. Ngayon Mama Mia, nakikita kong masaya pa rin silang dalawang nagsasama ng kanyang ex-girlfriend. Nalaman ko rin na buntis na ang babae kaya tumigil na ito sa pag-aaral niya. Mama Mia, isa lang talaga ang pinagpasalamat ko sa Diyos. Hindi ako nabuntis ni Jimuel. Nung una, alam mo ba Mama Mia, iniisip ko pa na kung nabuntis kaya ako ni Jimuel, pananagutan kaya niya ako. Pipiliin pa rin kaya niya yung ex niya kesa sa akin. Pero ang sabi ko sa sarili ko, kahit mag-anak pa ako ng mag-anak, kung hindi talaga ako ang mahal ni Jimuel, kahit kailan hindi niya ako pipiliin. Hindi ko nakita noon ang mga red flags niya. Nagkakilala naman kami dati. Alam niya kung ano ako manamit at kung anong klaseng tao ako. Pero ang sabi niya pa rin ay mahal niya ako. Kaya lang nung naging kami na, doon na niya binago ang aking pagkatao. Yun pala Mama Mia ay isa ng napakalaking red flag. Dahil kung mahal ka talaga ng isang tao, hindi niya babaguhin ang pagkatao mo. Hahayaan ka niya. Bibigyan ka niya ng kalayaan para sa sarili mo. Pero hindi ganoon ang nangyari sa relasyon namin ni Jimuel. Kinontrol niya ako Mama Mia. At ang pagkontrol na yon, ang dahilan pala ay para maalala niya sa akin ang babaeng tunay niyang minamahal. Ngayon natutunan ko na, hindi ka mahal ng isang tao kung pilit kanyang binabago. Hindi ka mahal ng isang tao kung pinipilit niya sa iyo ang mga bagay na gusto niya, lalong-lalo na kung ang mga bagay na yon ay mga bagay na wala naman sa iyo at nasa isang taong minsan niyang minahal. Mama Mia, hanggang ngayon, masakit pa rin. Hanggang ngayon, wala pa rin akong boyfriend. Nagpo-focus na lang ako sa pag-aaral. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magsasuffer. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko sasabihin sa sarili ko ang mga katagang magiging maayos din ako. Kung kailan tunay ba akong magiging maayos. Hanggang dito na lamang po Mama Mia at maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras para mai-ere itong kwento ko. Alam kong masyadong mababaw lang ito kumpara sa mga dating kwento na binabasa nyo na. Pero nawa ay mabigyan nyo pa rin ng pansin ang sulat ko nang mai-ere naman ito sa inyong programa. Isa po talaga ako sa mga masusugid nyong supporters. More power po. And sana mas dumami pa kami dito sa community mo sa YouTube. Maraming salamat again. Lubos na gumagalang, Mary. Mary, totoo nga, kapag mahal ka ng isang tao, hindi niya ipipilit yung mga pagbabago niya sa'yo. Lalong-lalo na kung yung mga pagbabago na yun, alam naman niya na hindi ikaw yun. Kung talagang minahal ka niya bilang ikaw, hindi magiging kakulangan yun para sa kanya. Pero may mga tao naman na ini-inspire ang kanilang karelasyon para magbago. Iba yung pag-i-inspire at pag-i-instill o pagdi-demand na magbago ka. Dahil minsan may mga pagmamahalan na nakikita mong, oops, hindi pala ito maganda, yung ugali kong ganito hindi pala maganda, kailangan ko palang baguhin, kailangan ko palang ayusin, nang sa ganon ay mas maging karapat-dapat ako sa taong mahal ko. May mga ganong klaseng pagbabago which is maganda yun. Pero yung dinidemand, yung sinasakal ka na para magbago, yun ang hindi tama, yun ang red flag. Pero sabi nga, kapag
ikaw ay labis-labis na umiibig, nagiging bulag ka sa mga negative signs na nakikita mo sa taong mahal mo. Gano'n naman siguro talaga kapag nagmahal. Lahat naman tayo dumaan sa ganong proseso, hindi ba? Ang mahalaga ngayon ay unti-unti mo nang natanggap, Mary, na talagang hindi kayo ni Jimuel para sa isa't isa. Magdadasal kaming lahat na sana mahanap mo yung taong para sa'yo. Bata ka pa, college ka pa lang, marami ka pang pagdadaanan ng mga pagsubok sa buhay. Naway gamitin mo ito bilang inspirasyon para mas maging matatag sa susunod mong relasyon. Maraming salamat din sa iyo na nakikinig ngayon sa kwento ni Mary. Kung nagustuhan mo ang kanyang kwento, please do click the subscribe button and click the notification bell. And i-share mo na rin at i-like ang video na to. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at yung mga hindi pa nakapag-share na hanggang ngayon nagdadalawang isip pa, please do share po. Email ka lamang mamamia0317@gmail.com. Huwag kang mahihiya. Kung ayaw mong sabihin ang tunay mong pangalan, ayos lang. Magiging sekreto nating dalawa yon. Maraming salamat again. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia. Dito lamang sa nag-iisang paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.